Good morning. Morning, everybody. Good morning. Hello. 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 Mahal kita. Mahal kita. Mahal kita. Hi! Thank you po, Master. Beautiful po. Okay. Hi! Sa akong mga listeners karon nga ni sulod na sa akong live lecture. To Sister Filomena Gutierrez, hello. To Sister Bilu Tarniti, hello. Sister Katia Rina, hello. To Sister Rose R. Delarmente, hello po. Kumusta kayo? Good morning. Bundag po dyan, no? Sa dyan pag-jud ako ni kuwan sa inyo, ha? No, lecture karon, no? Early in the morning. Pero kanina pa sana ako mag-live video after 2:30 madaling araw sa inyo. Kaya lang, pagkat nag-ready na ako na akong buhok, nagpangko-pangko na. Ngayon kumukaon sa ako, kay maragutom man. Sus, pagkaon ako, gitulog naman hinoon ko, di natulog sa ako. Nakamata ko, alas 2:00 na ng hapon. Diri So that is like 6 o'clock na ng buntag sa Izo. Alas 6:00 na. Tama ba? O alas 5. Ay, siguro wala pa ko gipaano kanina, giparelax muna ako kay gahapon, duha ka adlaw ang akong serving. Sabado nag-meeting mi diri nya pagka Domingo, nag Father's Day is the table ako. So giparelax siguro ko nila kay kailangan yun na energetic muharap sa izo ko. So gipatulog sa ko kay para nailakas na muharap sa inyo, ha. Hello, so good morning po sa inyong lahat. Kumusta naman kamong tanan? I wish na ang tanan ay nasa mabuting pangangatawan, mabuting kaisipan, mabuting kaugalian, at mabuting mga pananaw sa buhay, mga positive thinking, good attitude. So, hopefully, I wish na nandyan pa rin ang atong disiplina sa ating sarili. Okay? So, ang atong topic na naman ngayon ay from the volume 4 at may topic dito na si Divine nag-mention about the relationship of father and son. Since na celebrate lang natin ng Father's Day, so atin ito talakayin na natin ito babanggitin ngayon. Okay? So, it's so good to see you all once again. Grabe ang among pag-celebrate ng among meeting. Nag-ranay na ang atong rayna sa MSD. So, salamat naman po ko nga. Kanang iya po gidalang iya ang mga props doon sa San Jose Dinagat. O amo sila siya dirigitagan o pahalipay nga amo siya gi-acknowledge or gi-honor as a Ruby Queen MSD po. Hello to Sister Mara Venecia, to Sister Anisita Pigoro. Hello, good morning po sa inyong lahat. Okay, magsimula na po tayo kay para marami tayong mapag-usapan ng mga mensahe dahil mahabang-mahaba po ito. So, sa mga busy karon dahil alam kong early in the morning nagluluto kayo, nag-alaga na inyong mga anak, at marami kayong mga ginagawa. So, kung hindi gid madala ang pakikinig, balikan na lang po ninyo mamaya ang mensahe. Mabuti yung makinig kayo na yung sulim ang inyong environment, sulim ang inyong isipan, sulim ang inyong oras sa pakikinig. Kasi kung makinig kayo na, you know, a lot of people surround you, busy doing this, washing dishes, going this, hindi mo pasok sa isipan. So, kailangan yung give time also sa spiritual division. Hello, to Sister Alma Kayumbay Maghanoy. Hello.
Okay? So, magsimula na po ako kay para marami tayong mga pag-usapan. Hello po, Divine Master. Maayong buntag po sa imo. O daghang salamat nga ni ano po kami karon magsalo-salo ng inyong mensahe diri sa social media. Pangayoon ako, Divine Master, na ang mga membro sa PBME ay magamot ang kanilang mga kaisipan at ang kanilang mga puso at ang kanilang mga kaluluwa, na kami po ay mabigyan ng liwanag sa araw-araw namin na mga ginagawa. Sa imong mga kaubanan sa apat na sulok ng daigdig, Dr. Yuj Tubar, Captain Capujuri, and General Adriano de la Concepcion. Good afternoon po and good morning. To our beloved Master Rubin Buraikli Jr. Hello po, Master. We are here again. So I wish na na-enjoy po kayo ng among SDTV presentation from Saturday and Father's Day SDTV po. Sa imong mga kabalan sa New World Spiritual Division, hello. Andito naman ako, ang inyong MSD representative dito sa social media. Mag-deliver na naman ng mensahe at magpapakaya na naman ng mensahe para sa mga kapwa ko membro sa PBME na magamot ang aming mga kaluluwa, kaisipan at ang aming mga kaugalian at puso. Thank you kindly for joining and I appreciate your time. God bless po everybody. Message. I wish that this handy pamphlet can enlighten your question regarding our association, the PBME Incorporated. We in San Jose, the main office, expect that your worries and problems will at least be given priority through this simple but concise series of questions and answers regarding our field. My hopes for betterment of our organization depend upon yourself on how you will understand this series. We hope for your quick response. Yours truly, Master Rubin Buraikli Jr., RPBME Supreme President. Hello to Sister Carlina Paga, to Sister Filomena Gutierrez, to Sister Brother Wilmar Haranilla. Hello po. Kumusta? Good morning. Okay? So, ngayon ito ang continuation sa last ko nga message. Okay? Bakit hindi natin dapat isipan na ang kapangyarihang bigay sa atin kay Master ay hindi talaga galing sa ating mga sarili? So, napansin ninyo na may mga misyonarya na mag-mission sila. Makapangyarihan talaga sila. Very powerful ang kanilang pag-mission. And then, may mga misyonarya nga, hindi nila i-acknowledge na ang kapangyarihan na yun ay galing sa ating Panginoong Diyos Jesucristo. Ang kapangyarihan na yun ay galing sa atong Divine Master, Master Junior at sa mga Espirituhanon. May mga misyonaryo nga, pag makagamot sila ng isang pasyente, sabihin ng pasyente na, "Uy, brad, sister, daghan kayo salamat nga imo ako nga nagamot sa akong karamdaman." And then, ikaw din missionary, magyabang-yabang na ka. Sabihin mo rin na, "Oo, galing yan sa akin na kapangyarihan. Akin iyan." So, may mga misyonaryo na hindi nila i-acknowledge na ang kapangyarihan na yun ay galing sa Panginoon at galing sa atong ministro. Hindi nila i-acknowledge, kundi magyabang sila na, "Ako maguda kuan sa imo, brad. Ako may nakagamot sa iyo." You know, mga mayabang na mga misyonarya. Alam ninyo, the proper way when the patient is saying or expressing her appreciation sa imuhang efforts sa paggamot sa kanya, sabihin ka nga, "Brad, salamat kay naayon nimo ang akong sakit, nagamot nimo." Sabihin lang nimo na, "Pasalamaton na to ang Ginoo, pasalamatan na to ang among superior kay instrumento ra ako." Huwag ninyong sabihin na kayo na ang Diyos. Sabihin mo, instrumento lang ako, misyonaryo lang ako, na nag-perform na para ikaw ay matulungan, para ikaw ang magamot. Pero some of you ay mga misyonaryo na mayabang. Kay pag ang misyonaryo God,
na maramdaman niya, madiscover niya na siya ay may kapangyarihan, most of the missionaries ay mga hambog, mga mayabang. Hindi na nila i-acknowledge na yung kapangyarihan na yun ay galing sa Diyos. Right? So, wag ninyo yang gawin. Okay? Kay, ang pag-angkin-angkin ng kapangyarihan na hindi atin, malaglag ra ba jud ta? Okay? Daghang salamat. Kaya nga, palagi kong nagpaalala sa inyo na kailangan magkaisa tayo sa ating misyon at pagbutihin natin ang ating paningin para sa ating kinabukasan. Ang kapangyarihan na nasa inyo, huwag ninyong isipin na galing iyon sa inyo o galing kang master, kundi yan ay galing sa ating Ama. Hindi ako Diyos, kaya huwag ninyong isipin na yun ay galing sa akin. Isa lang akong misyonaryong inutusan ng Diyos upang makapagbigay sa inyo o makapagturo sa inyo ng kabutihan sa mundong ito. You see, missionarya, pag kayo'y naggagamot, kailangan sabihin ninyo na kanang inyong kapangyarihan na nagamot siya, sabihin ninyo galing sa ating Panginoong Ama. Okay? Yun daw ang proper na sabihin ninyo. Ani sabihin ninyo na ito ay natutunan ko sa ating association. Depende na kay na may inyong mga pasyente na non-members. Kung ang PBMA inyong pasyente, automatic na nakaunawa na kita na ang kapangyarihan na yon, alam na natin kung saan natin yan na natutunan. Saan yan ginaturo. So alam na ninyo na it's from our association, it's from Divine Master. O, alam na natin. Pero pag once nandoon kayo ng gamot na ang mga non-members ang inyong ginagamot, kailangan sabihin ninyo na iyang kapangyarihan na yan ay galing sa ating Panginoong Diyos, Heso Kristo. Naunawaan. Okay. Tulad kay Jesus noon, isinilang siya doon sa Jerusalem kasama ang kanyang mga kasamahan. At sa kanyang paglaki, tinuruan niya ang kanyang mga tauhan. Tinuruan niya ng mabuting kaugalian, tinuruan niya sa mabuting daan upang sila'y makakilala at maging disipulo. Ang ugali ng mga tao noon at sa ngayon ay magkapariho lamang. Sa sinabi ko na sa inyo, the steps of this organization is patterned on the steps of Jesus Christ. Klaro? So sabi ni Divine na kung ihambing natin ang journey kang Jesus Christ noon, naisilang siya sa Jerusalem. Kasama daw yung mga disipulo. So, ang ginawa ng Diyos ay tinuruan sila sa mabuting kaugalian. So, the same pattern sa PBMA. Tinuruan kayo sa mabuting kaugalian. Tinuruan pud kamo na ng mabuting daan. Yung daan ninyo na inyong tatahakin dito sa mundo ay kailangan righteous, kabutihan. So, ano ang pattern kay Jesus Christ noon sa kanyang mga disipulo? The same sa atong association. Sabi ni Divine, ang ugali ng tao noong prihara. At sa ngayon, prihara. Ang mga ugali ng disciple ni Jesus Christ noon, mayroong Judas, mayroong nagdadalawang isip, mayroong nag-deny. So kung ihambing natin sa PBMA, mayroong mga misyonarya, Judas. May mga misyonarya na hilaw-hilaw, mutual. May mga ugali na sa ngayon sa PBMA na i-deny nila si Master Junior. Nakita ninyo?
the same pattern. So kung mayroong mga taong manirang puri kay Jesus Christ noon, ay pariha lang ngayon sa ating association. Mayroong mga membro na porke lumabas na sila sa PBMA, ang kanilang mga ginagawa, panira. So, parihara ang pattern. Walang, the same rugged ang direction, everybody. So, kung may mga disciple noon na kahit turuan pa, pero hindi pa rin mupasok sa isipan, kay material lang ang kaisipan, the same ngayon sa PBMA. Kahit isubo pa ang mga mensahe, kahit araw-araw pa isabi ang mga mensahe, pero dahil material lang ang kanilang mga utak at ang kanilang mga kaugalian, never talaga yan na mupasok sa kanilang mga puso at isipan o ginagawa ang mga pagtuturo sa PBMA. So, pariha lang, everybody. Kaya, sabi ni Divine Master, kilalanin mo ang iyong sarili kung sino ka noon sa panahon ni Jesus Christ at makilala mo ang iyong sarili kung sino ka ngayon sa ating asosasyon. So, you will learn and discover who are you before. Are you one of the betrayer? Are you one of the materialistic disciple? Kay ngayon, makikita naman ang ugali mo. Lalabas man ang tunay ninyong mga kaugalian. Kahit gaano pa ninyo, kahit ano pang gagawin ninyo, mulabas jud ang inyong mga ugali noong unang panahon sa kan Jesus Christ mga disciple ug ang mga misyonaryo ngayon sa PBMA. So, makilala mo na kung anong kang klase na misyonarya noon at ngayon because it's about the past and the present. So, what's the present now? We are all missionary. And you know yourself who you are before and now. Okay? Okay. So, ang ating association, everybody, ay nakapattern ito sa yapak ng Panginoong Diyos, Hesus Kristo. It's true. Dahil ang PBMA ay puro kabutihan at kabaitan ang mga tinuturo. Oh, maraming nagsabi dyan na ang PBMA ganito, ang mga naghawak, ganito ang ugali, hindi maganda ang mga ginagawa. Alam ninyo, material lang yan. Alam ninyo, kanya-kanya ninyo salvation. Okay? Kung titingnan ninyo ang naghawak sa PBMA, lugi kayo. Pero kung titingnan ninyo ang mga tinuturo sa PBMA at ang doktrina ng PBMA, luwas kayo. Mas-save kayo. Pero kung ang titingnan lang ninyo ang panglabas na katangian ng PBMA, makasala jud mo. Kay puro mangyud, dili mangyud perfecto. Ang naghawak sa PBMA, maka-criticize kayo. Makasabi kayo ng hindi mabuti. Makapag-isip kayo ng mga hugaw, mga dumi-dumi na mga isipan sa mga nagpaligid ng PBMA at naghawak. Sabihin ninyo, hindi na lang kami muatin ng meeting kay ang mga naghawak sa PBMA ganito. Sinong lugi yan? Ikaw. Hayaan ninyo sila. Kasi kanya-kanya man ang kaligtasan. Kung ano ang kanilang misyon, sila yan ang managot. Kung ang kanilang mga pinakita sa paghawak ng PBMA ay hindi mabuti, sila yan ang managot, hindi kayo ang managot. So, ang iyong panagutan, just continue your sinumpaan sa PBMA. Okay? Kasi marami dyan, I heard, na magsabi sila, hindi na kami mo atin ng meeting. Yung mga BOT lang na, mga BOT. Alam niyo kung tingnan ninyo ang kanilang imperfection, remember, you're not perfect either. Tayong lahat ay mayroong mga sablay.
Hindi tayo perpekto sa mata ng Panginoon dahil araw-araw ay marami tayong mga hindi mabuting iniisip at mga kaugaliang mga masama. So kung hindi mabuti ang kanilang mga ginagawa or mission o paghawak ng PBME, ila na kasaypanan, ila na sayop, ila na panubagon. Ikaw, kay ang gituro sa PBME nga sundin nimo ang doktrina, magpakabait, magpakabuti, ang ugali ayusin. Okay, yon ang inyong i-focus, save your soul. Okay? Kasi ang PBMA, maganda ang mga hangarin. Maganda ang pagtuturo. Maganda ang mga tinuturo para sa ating kaligtasan. Pero it's normal na makita natin sa ating association na ang mga maghawak, paminsan makadismaya, makadiscourage, kaya paminsan makakriticize ka. So, ang gawin natin, hindi na lang natin yan i-mind because again, tayo din ay hindi perpekto. Naunawaan? Okay. Sinunod ang mga hakbang ng ating mga disipulos noong araw. Binigyan ng buhay ang mga pagtuturo kung saang bundok o karagatan tulad sa kanila ni Juan noong araw. San Pedro, mga mangingisda. Yun sila. Mayroon din tayo sa ngayon. We have our members who are now going on fishing. Ginamit nila ang panghuli ng mga isda sa iba't ibang uri. And those are the ideas where Jesus Christ was also teaching. For what reason? So that our nation will be given assistance. Some help, everybody will start to reform. So, sabi ni Divide og mga araw, no? Tinuruan talaga ang mga disciple ng mabuting hakbang. Mag-mission kayo. Sabi ni Jesus, punta kayo doon sa karagatan, kabundukan. Doon kayo, kay nandoon ang mga taong nangailangan. Doon kayo, i-preach ninyo ang aking mga pagtuturo. Kay may mga tao doon na humble at willing na makinig at magunawa ng akong mga pagtuturo. So hala, doon kayo sa kabundukan, karagatan. And example niya si San Pedro. Si San Pedro daw ay mangingisda. So, tingnan ninyo ang isang mangingisda. Diba? Punta siya sa dagat. Lagi siyang ng lambat niya. Tapon niya doon lambat kay para makakuha siya ng isda. So that represent na yun man ang mission mo, no? Hala. Kung ikaw maglakbay, fishing, go fishing. Ilambat mo. Kunin mo ang mga tao. Kunin mo. Because that's represent na hakutin mo. O ipunin mo ang tao. So kagaya yung sa pangingisda, na maglambat, magtapon ng lambat sa dagat, diba, makakuha ng isda. So that's represent na go on mission. Ipunin mo at ibahagi mo ang aking mga mensahe. Okay? So sabi ni Divine na this is the idea of Jesus Christ, na ang rason na ang ating nasod ay matulungan ng Panginoon. You see? So, bakit sa ating PBME ay patuloy ang pagtuturo ng mga disiplina? Kaya para ang mga tao dito sa mundo, especially the PBME member, kasi kayo ang representation o representative, kayo ang gagawa ng kabutihan, kayo ang magdala ng good luck, blessing, good energy. Kayo yan ang magdirekta na mag-communicate sa Ginoo, sa Diyos. Kaya ang atong bansa, kung lahat ay puro mga pangit ang ugali at mga taong walay disiplina, sa tingin ninyo, bibigyan ba kayo ng grasya ng Panginoon? Sa tingin ninyo, padalhan ba kayo ng mga taong chosen ng Panginoon? No! Kasi puro ang inyong mga ugali, mga hindi mabuti. So, ngayon, ito man ang rason ng Panginoon ng ating bansa ay mabigyan ng assistance.
So, ano ang mga ngayon? Ang nangyari ngayon sa Pilipinas? Maraming mga tulong ng gobyerno? Maraming mga grasya ngayon na binigay ng gobyerno? Because nagpakabait kayo. Hindi yan galing sa gobyerno, galing yan sa Diyos. Assistant niya ng Panginoon sa atin, mga Pilipino, na tayo ay matulungan. Yes, the help is slowly. The help is so parang matagal. But again, it required patience. Patience. Sabi ni Divine, mag-antay lamang kayo at gawa kayo ng mga kabutihan dahil darating ang biyaya ng Diyos. Yan ang dahilan na dito sa PBMA lagi kaming nagsalita, reforma, reforma, reforma. Dahil kayo ang nagdadala ng good luck sa atong bansang Pilipinas na para kayo mabigyan ng assistant ng Panginoon. So kailangan ang assistant daw ng Panginoon, assistance ng Panginoon ay represent reformation. So yun ang katumbas. Naunawaan? So, of course, sa personal life mo, kung di ka magpakabait, di ka magreforma, mupasok ba ang mga good luck? Mupasok ba ang mga blessings? Matigas! Kung puro mga ginawa ninyo masama, di ba matigas? Kaya sabihin na lang ninyo, natutulog ba ang Diyos? Nasaan ang Diyos? Hindi ninyo iniisip, marami kayong mga sablay, marami kayong mga ginagawa na hindi mabuti. So, kailangan para matanggap ninyo ang assistance ng Panginoon, mayroong reformation. Okay, yan ang ibig sabihin mga kapatid ng ating association. Yun sana ang tamang sabihin sa ating samahan at sa inyo. See, ito talaga daw ang dapat nating sabihin na patuloy kayo nga magpakabait kay para ang assistance ng Panginoon ay darating sa inyo. Okay? Bakit pagkatapos nating nakatanggap ng ganitong aral, ay ilalaglag pa natin ito? Yes. So ngayon, naturuan kayo. Ang sa mga grasya sa Panginoon ay magpakabuti, magpakabait. So bakit ngayon nalaglag pa? Ang mga grasya, kayong grasya ninyo sa inyo sana mapunta, bakit nandun na sa iba? Kasi yung mga ugali ninyo ngayon, panay kayo ng mga sundot sa inyong mga kapwa-tao. Yun ang sinasabing sa iyo na sana ang direction ng assistance ng Panginoon, ang biyaya. Nakita man na, manirang puri, man pala ito na membro sa PBMA, pangit ang ugali, puro negativity, walang mabuting ginagawa. Nandoon may nagpakabait na membro. Doon ko na lang ibigay ang grasya. Yan man ang isip ng Panginoon. Kaya wag kayong manglait, mangutya at magano sa mga kapwa ninyo kasi yung grasya na ibigay sana ng Panginoon, mapunta yan sa ibang tao. So kagaya yung nagdisiplina ako na huwag ninyong sundutin ang presidente ng Pilipinas. Huwag kayong magsalita ng masama dahil yung mga grasya ninyo, mapunta yan sa kanya. Yung mga gina-pre-pre ninyo na grasya, financial, idamor, madagdagan ang kanyang mga grasya. Kayo ay wala. Ito man ang mga rotation ng Panginoon. Okay? Bakit pagkatapos natin matanggap, nalaglag pa kayo? Ngunit ang iba sa atin, tapos nyong natanggap ay katulad kayo sa kumakain na pagkatapos nyong nailagay sa inyong bibig, ang pagkain ay nalaglag pa ito. Siguro hindi nyo namalayan ito na nalaglag. Ang nakabantay siguro doon sa pinggan nagkalaglag o di kaya doon sa lupa. Mabuti lang kung doon malaglag sa pinggan, baka makain pa itong muli. Ngunit kung ito'y malaglag pang muli at doon mapunta sa lupa, wala nang pag-asa na mapulot at makain pang muli. And that is the same, friends. The teaching that I have given to you that you have to learn. Maybe it was not accepted from your heart.
but it was gone away. Dahil hindi mo binigyan ng halaga ang nasa iyong puso. You wear those ring without even following the rules and regulations of PBMA or the missioners which you have given. Saan kaya? Ano kaya ang buhay? Saan kayo napunta? Okay. Sabi ni Divine na, okay, kayo mga misyonaryo, misyonarya, from 1965, ginaturuan kayo ng mga pagtuturo sa kaugalian, sa mga kaugalian ninyo, and then ginaturuan kayo ng righteousness. So, bakit nalaglag pa? Bakit nangawala kayo? Kasi, is a representation na ngayon, busog kayo, no? Busog kayo ng mga message from 2019. Nandito tayo sa social media, pinakain kayo ng mga espirituhano ng message. Busog na. So, anong nangyari? Bakit nalaglag pa rin? Dahil yung mga ugali ninyo ay hindi mabuti. I will give you an example. Sa aming chapter, hindi ako mag-point out, but this is a general explanation or example. Alam ko sa inyong mga chapter din ay may mga misyonarya na mga spoiled brat, mga membro na mga immatured, mga membro na mga sensitibo. Alam ko marami kayo yan sa inyong chapter. And we have that too here in our chapter. But ginalawakan na lang namin ang aming mga pag-iisip. So, kayong lahat ay tinuruan sa PBMA from 1965 and until now. Tapos ngayon, hindi ka nag-a-attend ng meeting. Tapos ngayon nakita mo ang meeting masaya, ang meeting special occasion yung Sabado. Dahil nag-corona ang MSD Queen. So nakita mo. Tapos ngayon, magsabi ka nga, hindi ka ginaimbitar? Anong ugali yan na misyonarya? You know your responsibility. You know your panumpa. You know the rules and regulation that we have a meeting every second Saturday of the month. And why you say that na hindi ka ginaimbitar? Why? Magpa-VIP kayo? It is your responsibility, it is your duty to attend the meeting. And why? Magsabi pa kayo na, hindi ako ginaimbitar. Special occasion pala yung meeting ninyo. Sus, Maria Jose. Common sense. Ganun ba ang ugali ninyo? Tapos, mangaway pa sa mga kasister ko dire. Sabihin pa na, sinungaling ka, sister. Sinungaling ka. Hindi ka nagsabi na special occasion pala yung meeting. Wah! Kailangan pa ba sabihan na special occasion? You know already the schedule? So yun ang mga kaugalian ng isang misyonaryo. Misyonarya na mga spoiled brat, mga immatured, na hindi pa rin nag-grow up. We are 1965 and we are 60 daya muna. Naga-senior na ang PBMA. Tapos kayo naga-senior na rin ang inyong mga edad. But the same. Bakit magdrama-drama kayo? Na alam naman ninyo ang atong meeting. Kailangan pa ba magpakumbida? Okay lang siguro mag-imbitar kayo ng ibang mga chapters, members. Yes, because they are VIP. But once that you are a member of a chapter, inside the chapter, hindi na kailangan sabihin, sister, mag-attend kayo kay meeting natin. No? Hindi na kayo kailangan i-follow up. Hindi na kailangan na sabihin kayo na ito ang oras natin because you know already. So, ito ang mga example ni Divine na tinuruan na kayo, pinakain na kayo ng mga mensahe. Pero bakit nalaglag pa ngayon? Napasok na sa inyong mga bunganga ang mga mensahe, ginasubo na pero nalaglag.
Okay lang kung malaglag daw sa plato. Kay maingay man. O halimbawa, nagkain ka ng chicken bones. Bigla nahulog sa plato. Okay, makabantay ka na. Oh, ano wala? I'm crossing the boundary na. I'm crossing the line now. So, nabagtingan ka pa na your attitude is ugly. So, nakapang hinuktok ka pa. Pero once na yung mga ugali ninyo na mahulog daw yan sa lupa, di ba pag mahulog ang kinakain natin sa lupa, walang ingay? So that's represent na ang tinuturo sa PBM ay kagaya yan na inyo nang gikinain pero giluwa ninyo at nahulog sa lupa na walang ingay dahil ikaw mismo hindi mo na alam ang inyong sarili. O, ang haba na ng edad ng PBMA, bakit ganun pa rin ang mga ugali ng isang misyonaryo at misyonarya? Come on, kayo pa ang mga old missionaries. Kayo pa ang mga nakakaedad, nagkaparihan ng inyong edad sa PBME, 60. Pero bakit gano'n? Oh. Tapos kung imbita ron, kung sabihin niya hindi raw sila gin-invite. Oh, gina-invite sila ng presidente na, mag-attend kayo, kay magkuruna-kuruna ako, maghawak ako ng ako scepter, invite kayo. Tapos ngayon palabasin nga, wala daw sila gi-invite. You are a member of the chapter. Bakit kailangan pa nga kalkalon? Bakit kailangan pang i-remind? It is your common sense and use your common sense. Yun ang gusto ni Lolo, mag-common sense ba ka mo? Kaya para hindi kayo mga laglag sa inyong mga status as a missioner. Oh. Kung sabihin po, oy, meeting na nato sa second Saturday. Busy ako? Wala akong time? Tapos kung mayroong mga material na mga kakilala sa PBME, handa mo absent kay makipagkita. So which one is important? Spiritual or material? You see? Ito ang mga nakikita ko sa ating association. May mga misyonaryo na kalabad jud ang mga utak. Kalabad jud ang mga ugali. Kalabad jud ang mga ginhawaan. Oh? Na nandito naman sana kayo, ang haba na. Sabi ni Divine Master, na the teaching that I given to you, you have to learn. You have to learn. So maybe, wala ka na kaunawa kay hindi ninyo gi-accept sa inyong mga puso. Ito, maybe it was not accepted from your heart. But it was gone away. Nawala. Tinuruan nga kayo. Oh, lagi kayo magsabi, oh, I love Divine Master. Oh, I love Master Junior. Kay marami akong mga memories sa kanya. Marami kaming togetherness sa kanya. Ito ang mga message niya. Pero on how you treat your kapwa sister, on how you acting up inside your chapter, it's so ugly. So ito sabi ni Divine niya, nagsing-sing ra ka mo. Pero wala ninyo gi-accept ang pagtuturo ng PBME sa inyong mga puso. Yan ang totoo. Or ano kaya? Missioners you have given? Yeah, you are missioners. What happened? What do you think about your life? What about your status as a missioner? Saan kayo pupunta? Bakit hanggang ngayon na sinusubuan na kayo ng mga message, nangalaglag pa? Or maybe you're not listening my teaching. Or maybe you just don't care. Because I am just your sister Mitos in the chapter. So, we have a great day on our meeting. And we have a lot of the spiritual division attending here.
But some of the members ay nagdrama-drama pa. Nagreklamo kay wala daw giimbitar. Kailangan pa ba yan? May sinumpaan kayo sa PBMA. Misyonarya kayo. Why you acting up like that? So that's the reason na ngalaglag kayo sa asosasyon. Okay? Nagsingsing lagi, pero ang ugali hindi pa rin mabuti. Nagsingsing lagi, pero ang mga ginapost ninyo sa Facebook ay mga pansundot sa mga kapwa-tao. Pangkurikta, pang-intimidate, pang-discriminate. Nandyan sa inyong mga kaugalian. Mga ugali ninyo na hanggang ngayon hindi pa rin ninyo na-reforma. Come on, everybody. Kailangan jud ayusin na ba? Alam ko na sa inyong mga chapter ay mayroon ding mga misyonarya na mga sensitibo, mga tampururot, mga spoiled brat, mga immatured, mga chismusa, mga gaslighter, yung mga fire, magawa-gawa ng mga fire para kayo magkagulo. Okay, missionaire, if you listen to me right now, you have to stop that attitude. You have to reform yourself because it's useless na mo-claim kayo na mga membro sa PBMA. It's useless that you're wearing a ring, even different colors. Useless. Na yung mga ugali ninyo, mga palaaway. So, think about it. Ano ka? Anong buhay mo? Saan kayo pupunta? Kung palagi lang ganun ang mga ugali ninyo. Okay? So, I use the example of what happening in our chapter because it's a real situation. Okay? Bakit maswerte tayo, mga tauhan, kaysa ating Panginoong? Bakit maginhawang mundo? O bakit kayo mga swerte ngayon, mga misyonaryo o misyonarya? Kung ikumpara natin sa kabuhay ni Jesus Christ, bakit maswerte kayo ngayon? Tulungan nyo ako as I am a missionary and you are also a missionary. And this is our duty to pray. Buuhin natin ang ating pagtawag, tawag ng ating Panginoon, sakali tayong makita at nangailangan sa Kanya. Mga kapatid, maginhawa ang mundo, lalo na pag ikay may pira. Maginhawa ang mundo dahil mayroon tayong Panginoon na matatawag. Panginoon na nagpakilala na mayroon siyang kapangyarihan. Maswerte tayo, maswerte kayong nakakilala sa Diyos. Maswerte tayong lahat dahil mayroong Panginoon na nag-akay sa atin. Hindi katulad sa ating Panginoon na walang nag-akay sa Kanya dahil tayong mga tauhan minsan ay hindi nakakilala sa Kanya. So, tingnan mo, sabi ni Divine, maswerte kayo ngayon. Kay sa panahon ni Jesus Christ, siya lang talaga. Nagsikap siya, walang nag-akay sa Kanya. Nag-mission siya, patuloy siya nag-preaching ng mga mensahe sa kabutihan at kabaitan. Siya lang talaga nagpunta doon, punta dito, nag-enlighten sa mga tao. Pero tayo, sabi ni Divine, kung ikumpara kayo, sus, nandyan sa inyo ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kumplito kayo. Mayroon na kayong doktrina at batas. Tapos, kung ikumpara natin, yes, maginhawa ang mundo kay mayroong pira. Pero mas maginhawa ang inyong mundo pag mayroong kayong kinikilalang Diyos. Naunawaan? So, mas grabe daw tayo ka-blessed. We are so blessed, we are so lucky. Kay, sus, lagi lang tayo nagsabi, Lord, Divine, still, wisdom, please, gracia, good health, please. Sus, lagi lang tayo. Sabi ni Divine, Jesus Christ, siya lang talaga noon.
Pero bakit nakalimutan pa daw natin ang Panginoon? Bakit? Na napakaswerte naman daw natin. Kung ikumpara na naman natin sa sitwasyon ni Divine. Si Divine Master nagmisyon. Halos walang chinilas. Walang karsones. Walang halos makain. Pero kamo karon sa mga misyonaryo, mga high-tech na ang cellphone, 1, 2, 3. Tapos nang inyong mga sarili ninyo, mga gwapo-gwapa kayo magmisyon. Hindi na kayo malait na sabihin mga kamanting, mga pobre, mga mangmang. Kay may mga na kayo ngayon, maginhawa na ang inyong mga sarili. Mga fashionable na kayo ng mga misyonaryo. Mga disakyanan na kamo. Nanay jo mga marajaw na kinabuhi. Nanay ijo mga financial, nanay ijo mga livelihood. Nanay ijo mga kuan sa kinabuhi karon, pero nakalimutan pa rin ijo ang Ginoo. Nakalimutan gihapon ni ijo ang mga pagtuturo sa PBME. Nalaglag pa ito. Kinandyan na sana sa inyo lahat. Kung ikumpara ninyo sa ako pagmisyon noon, grabe ang hirap. Halos wala akong kasunis. Pero kamo karon, kay naa na sa inyo lahat, ayaw na ninyo magreforma. Ayaw na ninyo makinig na mga mensahe. Ayaw na ninyo magpaturo. Di ba masakit yan sa Panginoon? Bakit masakit damhi ng isang ama kung siya'y pinagmalupitan ng kanyang anak? Bakit kung minsan ang ama't anak ay may puwang sa isa't isa? So, kung ibase natin sa spiritual side, God the Father and you. So, He is our Father, ikaw ang anak. So, bakit kayo nagmamalupit sa Kanya na ama mana ninyo? Sa spiritual side. Kung sa ato naman association, bakit kayo nagmamalupit kang Divine Master o Master Junior, ang mga espirituhanon na inyo mana mga amahan, inyo mana mga ancestor, inyo na roots na ninyo. Galing kayo dyan. Bakit pinagmalupitan natin sila? Si Divine, si Master, mga espirituhanon, ug ikaw. Tayo. Bakit nagmamalupit tayo? Di ba ang pagmamalupit yung pagiging matigas na ulo? Yung pagiging suwail? Yung pagiging mga ugali? So, pinagmalupitan natin. Meron ng atong PBME, mayroon na superior, sa gitna, batas, doktrina. Pero ato pa rin tigas-tigasan. So, that's represent pagmalupit. So, kung sa kang Jesus Christ noon, Jesus Christ and you or us, hindi tayo nakinig ng ganyang message, natin siya sinusunod, ang ganyang mga pagtutura tiyapak. So, nagmamalupitan yan, pinagmalupitan yan. So, sabi ni Divine, bakit? Ang inyong relasyon sa inyong ama, your personal father, and you are a child. So, kung inyong pagmalupitan o saktan ninyo ng damdamin ng inyong ama, ano ang nasa gitna? Di ba there is a big gap? May distansya sa gitna? Kaya kung ibase natin sa material world, material parents natin, nagmamalupit tayo sa ating mga father, ating tatay, ating ginikanan, nagmamalupit tayo. Marami tayong mga hindi mabuting gina-criticize, ginasabi sa kanila. So that's pagmamalupit. So ano ang connection yan? Di ba ngayon na panahon hindi tayo nagkibuan ng atong mga ginikanan? Hindi tayo nag-uusap? Hindi nga kayo mangumusta sa inyong mga parents?
The same yan sa ano ko, sa pamilya ko. Hindi nga nila kinumusta ng akong mga igsoon, ng akong tatay. So, the same. Ganon din kayo sa PBM. Alam na ninyo nga meeting, and that's represent na nagtawag na ang atong Divine Master o Master sa isang buwan, sa isang bisis. So, hindi kayo mo attend kayo, magpa-imbitar pa. So, pag mamalupit iyan. Right? O, paano natin iniisip? Kaya nga, kung minsan masakit sa damdamin ng isang tao, katulad ng isang ama na pinagmalupitan ng isang anak, at katulad din ng isang anak na pinagmalupitan ng kanyang ama. Kasi, may mga sitwasyon ngayon na may mga membro sa PBME sobrang pagmalupit nila sa PBME ba? Oo, marami silang mga ginagawang hindi mabuti, nagsingsing lagi, oo, nagsabi lagi na PBME, pero hindi man nila ginapakita na na-accept nila ang turo sa kanilang mga puso. Kaya naggawa lang sila continue kagawa ng mga kalukuhan. So that's represent na pinagmalupitan nila ang PBME at ang ating association. So of course, there is a big gap in between. Right? So kung sa Panginoong Hesus naman, kung hindi natin sundin ang iyahang 10 utos, sabi ni Divine, ikaw at ang Panginoon ay mayroong gap in between. So kung sa personal life ninyo, ang inyong papa, kung ikaw, ang relasyon ninyo ay hindi mabuti, there is a big gap also in between. Naunawaan ninyo? O, nakita natin kung ang isang salbahing ama na hindi tumitingin kung ano ang ginawa niya sa kanyang ama, at kung baliktarin natin ang isang salbahing anak na hindi tumitingin ng utang na loob sa kanyang ama, ito minsan ang mangyari mga kapatid ko. There will be a gap communication between the children and the father, and between the mother and the children. Pariha lang ang nangyari sa isang hari noong araw. Ito aking kalagayan ngayon. Kung hindi niyo maintindihan ang aking sarili, wala tayong magawa, kaya dapat magintindihan tayo. Ang hindi ko na maabot sa pagturo, lumapit kayo sa akin. You can maybe correct yourself, but do not wait until I will correct you. Huwag niyong hintayin na ituwid ko pa ang inyong mga kamalian. Dahil sabi pa ng Diyos sa kanyang paglisan sa mundong ito, ako'y aalis na. Pupunta ako sa aking ama, upang tingnan ko doon kung mayroon bang lugar para sa aking mga tauhan. At kung makita ko na mayroon, babalik ako sa mundong ito upang maghatol sa buhay at patay. Yun mga kapatid ko, ang paghawak sa buhay ng tao. So sabi ni Divine Master na, di ba sa mundo, vice versa? Sa inyong mga personal life na lang, isabihin natin. Ano ang maramdaman ng isang ama nagipagmalupitan siya ng anak? So kung i-versa daw natin, i-vice versa, di ba mayroon ding mga ama na nagmalupit sa kanilang mga anak? So isa vice versa. So ang nangyari yan ay mayroong gap, mayroong distansya sa gitna. There is no communication, there is no concern, there is no love, there is no respect, there is no conversation, walang pangumusta, walang awa-awa, wala. Kaya there is a gap in between. So, sabi ni Divine Master nga, kung ano ang nangyari sa personal life ninyo ngayon, may mga anak na hindi nakipag-communicate sa mga magulang at hindi rin nagrespeto sa mga magulang. The same din yan noon sa kapanahunan, nung unang panahon, na ang isang hari daw ay nasasaktan dahil ang kanyang mga tauhan ay nagmamalupit din sa kanya. Okay? So kung ibase din natin ito sa PBMA, the same din yan, na kung magmalupit tayo sa atong association at sa atong superior, so ano ang nasa gitna? Diba? Gap, malaking gap. Oh,
walang care, walang consideration, walang pasensya, walang pag-unawa, walang kindness, walang mga support from PBMA or you and the PBMA. There is no connection. O diba? The same story. So, the same din yan kung base natin sa bansang Pilipinas. The Philippines is your motherland. And the president is your tatay ng bansa. At ikaw ang anak as a Filipino citizen. So, anong mangyari yan kung puro kayo mga sundot, negative, puro kayo criticize, puro kayo mga pasaway? Diba? There is a gap between you, the motherland, and the president, and the Filipino people. The same. So, naunawaan ninyo? Okay. So, ang sabi ni Divine Master na maybe you can correct yourself. Yeah. Try to correct yourself. Try to hinuktok. Try to reminiscing. Ano ba ito ako mga ugali? Uy, so may problema na akong ugali, oh? Ano problema akong bunganga, ang akong mind, ang akong heart, ang akong relasyon sa PBMA, ang akong relasyon kang Divine Master, ang akong relasyon sa Ginoo, ang akong relasyon sa pakikitungo sa mga kapwa-tao. There must be something wrong. Anaon ninyo? Sabi ni Divine, do not wait until I will correct you. Tama. Mag-antay pa ba tayo? Nga si Divine na ang pindot nato na. Hoy! Ikaw, imong ugali, naglalabis na. Uy, ang bunganga mo, nag-apaw na ng grabe ka masama. So, mag-antay pa ba kayo na pindutin kayo ng Panginoon? Delikado na ba pag ang Diyos na ang pindot? Kaya bibigyan tayo ng parusa, yun na yan. Oh, so kailangan you do it. You correct yourself. Huwag nang mag-antay na ang Diyos pa ang mupalo sa inyo. Oh, huwag niyong hintayin na ituwid ko pa ang inyong mga kamalian. Say, ngayon, 1965 and we are 60 years old sa PBMA. Yung mga ugali ninyo ngayon, antayin pa ba natin na si Divine pa yan ang magpalo? Si Divine pa yan ang mag-remind sa atin? No, kailangan tayo na. Tayo na ang maghuna-huna, mag-isip. Tayo na ang magreforma. Dili yung mag-antay pa kayo kang Divine. No, do it. You do it. Oh, reformation. Kaya remember, naalala ninyo ang promise ng Panginoon na mabalik ra ba dyan siya? Sabi niya, mupunta daw siya doon, maghanap ng lugar para sa kanyang mga tauhan. And yes, nakakita na, mayroon na. Mayroon ng isang island na ginahanda ng Panginoon sa atin. At alam na ninyo iyan. So, alam naman ninyo iyan, ang Panginoon ay nakahalubilo na sa atin. Matagal na, noong pa. Pagkatapos niya ng crucifixion, matagal na siyang dubalik sa atin dahil matagal na rin lumalabas itong mga masamang elementos. O sinabayan din ang paglabas ng mga masamang elementos. O kita nila nubalik na si Jesus Christ. O sabay din ang mga hindi mabuti. So matagal na ang Panginoon nubalik. Okay? So, ngayon alam naman ninyo kung saang lugar kayo ilagay ng Panginoon. Huwag na kayong magantay na ang atong mga spiritual division, yun pa silang magano na, kuhiton ka pa ba? Kaya nga, do it. You have to do it. Okay? Ano ang ibig sabihin ng ating Panginoon na siya'y naghatol sa buhay at patay? Paghatulan tayo sa ating Panginoon, nangangahulugan na may mga taong mayroong kasalanan at mayroon din namang walang kasalanan. Yeah! So, sinabi ni Divine Master na we are now in the final judgment. Malapit nang magtapos ang istorya sa libro. Kasi ang buhay ng mundo ay kagaya ng isang libro from the very beginning all the way to the end. So kung matapos na talaga ang kasaysayan o journey ng mundo,
Di ba mayroon namang last chapter, last page, ayun na yun. So, dahil we are now in the final judgment, binigay na lahat ng Panginoon sa atin, material and spiritual, kaya tayo ang nagbalansi ngayon sa gitna. Ano ang susundin natin? Bad? Good? Ano ang ugali ninyo? Mga hindi mabuti? O mabuti? Remember, andito na ang Panginoon, ginahukman tayo. Kung saan ba talaga tayo nadalampasigan? O, tingnan ninyo, maraming mga grupo ngayon, nagsilabasan na, nangunguha sa inyo. Marami na rin mga tao sa Pilipinas or around the world na puro mga kaguluhan ang kanilang mga status. O, tingnan mo yung mga gira-gira. Bakit patuloy doon ang mga gira-gira sa ibang lugar? Because doon nila sinasaktan ang damdamin ng Panginoon. Kaya doon palagi ang mga gira-gira. So, dito sa Pilipinas, kay sinabi man ng Panginoon, mubalik siya para pagpili sa mga tauhan. Filipino, good or bad? The most especially the PBMA, good and bad. So, ngayon, kaya nandito naman tayo sa finishing line, saan kayo mo panig? Masama or mabuti? You are the driver. Kailangan ayusin na talaga yan. Marami man tayong mga ugali na hindi mabuti, but try your best. Okay? Okay. Bakit? Ano ang ibig sabihin ng ating Panginoon na siya'y naghatol? Okay, paghatulan ko kayo, good and bad. Nandito na. Kaya nga sa social media, so isa man din ito nga gihukman. Kasi marami dito mga taong nagpalaganap ng mga piki. Maraming mga nanghila na para kayo mapunta sa mga kadiliman. Oo, the social media, the cellphone. Pag hindi ninyo ginagamit yan sa kabutihan, lagpak kayo. Pero kung gamitin ninyo sa kabutihan, ang cellphone ninyo, ang internet, gamitin ninyo sa kabutihan, wonderful. Pero kung mag-cellphone lang kayo na maggawa ng mga piki na account, maggawa ng mga paninira sa mga tao, maglandi-landi, mag-uwag-uwag, tapos magmamanig kayo sa mga masama dito sa Facebook without thinking, without consideration. Iyon talaga ay sa parts judgment. Kasama itong buhay natin sa social media because we are exposed in the social media. So, kasali yan guys sa pag-judge ng Panginoon. Kung ano ba talaga yung mga utak ninyo or ating mga puso na nandito tayo sa social media. Okay? Bakit sinabi ng ating Ama na ako'y maghatol sa mga tao at kahit patay na, sinasabi pa rin niya tayo pa kaya na mabubuhay? Kaya mga kapatid ko, itong pagtitipon natin ngayon, ihanda. Ako na sana'y makarinig ako, nakaintindi kayo. At ang inyong pag-uwi, madala ang mga sinasabi ko tungkol sa pahangganan ng ating buhay na iniwan ng ating Panginoon para sa taong maunawain, masunurin, sa mga taong mabait dahil para sa akin, kaunti na lang ang mga araw na tayo'y magkasama. Itong aking pagturo, 1980 pa ito. Ito din ang nagsimula ang ating final judgment. 1980, ginasimulan na nila ni Divine ang final judgment. So until now, 1980, that was 1980 or 81. That was the year that I was born. So ito ang walang katapusan na kasama niyong sa mundong ito. Dahil habang buhay pa kayo, nasa inyo ang itong tinuturo, nasa inyo pa ang aking kaugalian. Ngunit, itong buhay ko mga kapatid, itong nasa harapan ninyo ngayon, darating ang araw na ito'y mawawala sa inyo. Mayroong panahon na sa inyong paglakad, sakaling ako'y kukunan ng aking buhay, ang aking itinuturo sa inyo ay maiwan. Yun sa inyo. Lalo na itong mga kabataan na nasa
2 or 18 nga taong gulang, 12 years old, those are the people, ang mga taong ito'y malaki pa ang pag-asang maturuan niyo sila sa aking mga itinuturo sa inyo. Yun ang magbigay ng karangalan sila, kayong mga may edad na marunong magpasya nitong mga itinuturo na iniwan ng ating Ama. So, sabi ni Divine Master Hu na nandito na tayo sa judgment o sa buhay at patay. So, habang nandito pa siya sa mundo na nagtuturo, sabi niya, makinig kayo. Ang inyong mga ugali talaga. Kaya paano man yan paano yan kung ikaw membro ng PBMA? Sabihin natin, marami kang sakripisyo. Nagserbisyo kayo, mga MGEs, MSD, mga Board of Justice, mga 24, mga chapter officials, mga membro sa chapter. Marami kayong pagserbisyo sa PBMA, no? Marami na kayong mga nagawa sa PBMA. Marami kayong naambag sa PBMA. Tapos, marami na kayong mga medals, award, certification, recognition. Marami kayong mga divine words, kaban-kaban. Marami kayong mga pamphlet. Marami kayong mga, basta mga PBME, mga paraphernalia. Marami na kayo yan. Halos punong-puno na yung bahay ninyo. Ang nakaproblema, kahit mahaba pa ang inyong serbisyo, kahit marami pa kayong mga nagawa sa PBMA, pero kung ang inyong mga kaugalian ay hindi talaga maayos at hindi maripurma, malaglag pa rin kayo. Iyon man ang totoo. Ang kaugalian talaga ang pinaka-importante sa mga spiritual division. So, yung mga naipon natin na mga larawan ni Divine Master, ni Master, mga divine words, ano pa diha. Wala iyan kwenta kung kayo'y mga ugali ninyo ay hindi mabuti at ayaw din ninyo magpareforma, ayaw din ninyo magpasabi, ayaw ninyo magpaturo. So, tingnan nyo, sabi ni Divine Master, noon, sabi niya makinig kayo dahil itong buhay ko ay hindi magtatagal. It's true. Our material body is just temporary here in this universe. So do I. Ngayon, mayroon pa akong buhay. Iba ka, one day, mamamatay na rin ako. So sino ba? Sino pa ang makita ninyo? So those young people na naman, mga young generation, mga bata, na dapat natin talagang tulungan. So sa PBMA, the youth, the New Shoot Organization is the hope of PBMA. Kasi sila man ang magpatuloy ng misyon ng PBMA. Silang magpatuloy sa pagbahagi ng mga mensahe sa PBMA. Dahil sabi ni Divine, kasi tayo'y matatanda naman tayo. So, kailangan talaga na bigyan ng pagpahalaga ang mga kabataan sa ating association. Because kung nawala ang material body ni Divine Master, so tayo din, mga misyonaryo. So do I, mamatay rin ako. So, kailangan ng mga bata talaga ay bigyan ng importansya sa ating association. Naunawaan ninyo? So, kayo dyan sa inyong chapter, ang mga New Shoot Organization ay dapat talagang i-encourage, bigyan sila ng motivation, bigyan sila ng mga reward sa kanilang mga efforts para sila ay magiging active at motivated sa kanilang pag-a-attend at pagsuporta ng PBMA Incorporated. Okay? Dahil that is the representation from Divine, from you as a missioner, and to the new generation. Representation, the continuation sa mission ng ating ministro. Okay? Bakit hindi tayo dapat magtampo kung sakali hindi tayo makalapit kay Master upang magsabi ng ating problema? Totoo ba ang ating samahan ay gamot ng may sakit at gagamot din ito sa mga ugali
ng isang tao. Okay. So, na-experience ninyo na noong unang panahon during Divine Master and Master na makipagkita kayo, yung punta kayo sa kang Divine, tapos magtaka kayo nga, mayroon kayong gustong isabi, pero hindi ka man mapansin. Di ba? Kay, inandyan ka nag-antay ilang oras, kay gusto mo ikwento ay yung problema, hindi ka napansin, hindi ka rin nablisingan. Di ba? Noong panahon? Oh, yung iba, yun lang sila ang nablisingan, yung sila ang nakausap, pero ikaw hindi. Oh, so I do experience that too before nang nag-aral ako sa San Jose. Nagpunta kami sa mansion kasi every Friday, kami mga estudyante ng Don Jose ay papuntahin kami ng shrine para magdarasal Tuesday and Friday. So, pagpunta namin doon kami sa kang Master Junior sa mansion. Tapos, magdaghan may anak, mga estudyante. Niya, ako, gusto ko na ako nga, makalapit ako kang Master. Yung puso ko na, how I wish nga, kanang makahipo lang ako kang Master damit. How I wish na yung malagyan yung ulo ko ng kamay niya. How I wish na yung magka-eye to eye kami ni Master. Yun ang akong mga muni-muni ba noong unang panahon. Pero ang nangyari, pag nandoon ako sa mansion, nandyan makita ko si Master, pero yung iba man ang napansin. Yung iba ang nablisingan. Tapos, parang easy-easy lang sa kanila. Hi, Master! Blessing. Ako, parang, may sabi ko na, I feel sometimes, parang nagsisilos ako ba? Sila, nagblisingan. Ako, wala. Nga ni ako mga moment noon. So, sabi ni Divine Master na, di ba nangyari yan sa inyo, na hindi kayo nakalapit? Okay. So, sa ating association, di ba ang mensahe ay gamot? Gamot sa tao, gamot sa inyong mga ugali. Right? Okay. Dahil sa dami nating ngayon, hindi ko na kayong lahat mabigyan ng pansin. Kaya nga, kung minsan hindi na makarating sa akin ang gusto nyong sabihin. Kaya, ibig kong ipakiusap sa inyo na sana'y huwag kayong magtampo, huwag kayong mag-isip ng masama. Baka sakali ang ibig nyong ipaabot sa akin ay narinig na yun ng aking Ama pagkatapos ng ating panalangin at pagtawag sa Kanya. May mga moment tayo nga, nandiyan si Master, gusto mo magpa-blessing, gusto mo magkwento ng problema, pero hindi ka talaga nakalapit. O ang nang resulta, nagtampo ka, nagsensitive ka, parang anak kay ang iba, Master, lipay ka radyaw, ginasikhan pa gini Master, pero ikaw, wala dyan. So, sabi ni Divine na, daghan naman good ka mo. Marami na kayo, kaya hindi na talaga ma-occupy. Hindi na ma-entertain. Hindi na ma-entertain, lalo nang dami kayo sa PBM, lalo na kung nandyan kayo, magpa-blessing, magkwento na yung mga problema, sus, hindi na ma-entertain lahat. Totoo yan. So, huwag daw magtampo. Dahil yung mga problema daw natin ay narinig naman yan ng Panginoon. Okay. Yung mga naramdaman ninyo, alam na yan ng Panginoon. Okay. Napaabot na doon. So, sa material daw, hindi man kayo nakalapit, pero spiritually, alam na ng Panginoon ang puso mo. Alam na yung iniisip mo, yung purpose mo, yung gusto mo, alam na ng Diyos. Okay, so huwag kayong magtampo. Noon, para akong nagtampo, pero giwala ko na lang yun. Kaya tingnan mo, yung sinasabi, ang malapit, malayo. Ang malayo ay naging malapit. Tingnan mo yung mga tao noon na laging nablisingan, laging nahawakan, laging na-shakehan ang mga kamay, laging nakausap. Nasaan sila ngayon? Nakita ba ninyo yan ang kaibahan? Yung mga taong laging napaka-close, laging nablisingan, hindi na-reforma ang mga ugali. Masama pa rin.
Yung mga taong mga malayo, ngayon man ang nag-represent ngayon na mga maligo na mga tuhod. Mga mabait. Pero yung nagpakalapit-lapit kang master, mga close-close, kaniadtong panahon, nasaan na sila? Ano ang kanilang mga ugali? Nasaan ang mga ano nila ngayon, status? PBB pa ba o ribang mga relihiyon na? You see? So, mabuti lang talaga pala ang malayo kay malapit sa puso ng Diyos. Yay! Congratulations, everybody. Okay? Dahil ang ating samahan ay itinitatag upang makapagbigay ng totoo at tunay na pagturo ng tao. Magbigay sa tamang isipan, magbigay ng patnubay, upang akay sa tamang daan patungo sa langit. Take note, membro. Sabi ni Divine, ginatatag ang ating association kay nagbigay tayo ng totoo, tunay na pagtuturo sa tao. Walay pasikot-sikot, walay baluktot, walang dagdag, walang bawas. So, ang mga pagtuturo sa PBM, diretso. Tumbukin ang mali. Kung mayroong problema, tumbukin. Bigyan ng lunas, bigyan ng solusyon. So, yun. Wala nang mga pasikot-sikot diha. Diretsohon. Kaya, dito sa Facebook, ang iba hindi makinig sa akin. Dahil diretsohon ko man. Yan man ang turo sa PBM. Be frank. Be open. Direct ang message. Huwag pasikot-sikotin. Okay? So, sa PBMA, ang pagtuturo ay diretso. Tinuod ini ng mga pagtuturo. Dili ini ko mga plastic na mga pagtuturo. Totoo ito. Tunay ito. Nagbigay ito ng tamang isipan ng tao. So, itong mga message ng PBMA, di ba? Ano yung mga utak ng mga basura? Patuloy kayo nakinig. Ano ang mga nangyari sa inyong mindset ngayon? Yung mga taong nakikinig na nagsakripisyo, nahanon kunti. Nangabago kayo. And I know that. Some of you ay nabago. Some of you ay have high blood. Mayaw-yaw, tampururot, sensitive. Pero some of you ay nabago. Except yung hindi nakinig. Dahil sabi nila, alam na. Makapangyarihan na sila. Hindi na kailangan makinig. So, hindi sila nakinig, kaya hindi pa rin na-reforma at hindi na-disiplina. Pero I know, there are people here na I really, really appreciate na binago nila ang kanilang mga kaugalian. And it's true, because of the teaching of PBMA, natulungan ang inyong mga utak, puso, at ginagawa. Okay? Sabi niya na ito ato asosasyon, everybody, nagbigay ito ng patnubay. Nagbigay ng guidance sa atin. Kaya mayroon kayong mga good guidance. Nasabihin, huwag mo yung gawin. Magpakabait ka. Magrosaryo ka. 2:30 na. Alas 6. Maglaba ka. Maglimpyo ka. Pasensya. Pasensya. Habaan pa pasensya. Yun ay mga diktasyon na mga mabuti. Na mubagting sa imong ulo. Mag-meeting. Anak. Kagaya kanina. Nakatulog man ako. Nakapangko na ako buhok. Nakapalda na ako. Nakatulog na ako. Pagising ko, nakita ko akong sarili nga, yun ang akong i-attire. Sinunod ko. Ginamit ko itong necktie ng MSD, kaya yun man ang nakita ko sa akong isipan pagising ko na yun ang i-accent. So, pinalo ko, kasi kabutihan man na. Isunod ko, kayo man ang nakita. So, you see, sabi ni Divine Master na, basta mga kabutihan, sunod kayo. Kaya ito ay magbigay ng mga good result sa inyong mga sitwasyon ngayon. And then, ang PBMA ay nag-akay sa tamang daan patungo sa langit. Yes, ang mga pagtuturo ng PBMA, ginaakay kayo para kayo makapasok sa langit.
Yun ang totoo. So dito, hindi ako nagtuturo ng mga binuang. Hindi ako nagtuturo ng mga kalukuhan at hindi rin ako nagpatuo-tuo dito dahil takot ako ng palo ng Panginoon. And I respect our Lord Almighty and our Divine Master and Master in this day. And I respect them. Kaya ang pagtuturo ko dito ay ang pag-akay sa inyo sa tamang daan patungo sa langit. Okay? Kaya nga, kailangan ng bawat isa sa atin ay mag-ingat. Bantayan natin ang ating mga hakbang upang hindi tayo magkakamali na siyang dahilan ng ating pagkasira ng ating sarili. Dapat mong bantayan ang inyong pagtingin na hindi ka magkasala. Bantayan ang inyong pagsasabi sa walang pusong masugatan. Dahil minsan ang tao kahit binabantayan pa niya ang kanyang sinasabi, hindi ito namalayan na minsay nakapagsabi pala siya ng masakit sa kapwa. At kahit nakapagsabi ka ng masakit sa iyong kapwa, ngunit hindi mo sinadya na mangyari. Yun ang makapagsabi ka na ganun. Hindi dapat ng isang tao ay magtanim ng galit sa puot ng puso. Kaya, magtampo sa iyo, lalo na kung hindi mo sinasadya. Kaya nga, marami ang itinuturo sa atin ng ating samahan. Hindi lang sa panggagamot ng may mga sakit, kundi pati na rin ang panggamot ng mga taong masasamang ugali. Dahil kung totoong ikaw, isang membro ng samahan, kahit sa anong bagay at kahit sa anong tukso, wala talagang makagalaw sa inyong panindigan at tiwala sa samahang ito. Naunawaan. So sabi ni Divine na kailangan bantayan ang inyong mga sarili. Bawat isa. Yung mga footstep ninyo, yung mga kilos, galaw. Bantayan natin yan. Oh. And then, atin daw i-focus na hindi tayo masira sa ato sarili. Bakit sinabi ni Divine na taking care yourself because your body is a temple of God. Your heart is a temple of God. So you have to love yourself na hindi ka masira. Hindi masira yung utak mo. Hindi masira yung mga iniisip, mga ugali mo, yung action mo. Kailangan you follow in the righteousness. Na para ikaw makapasok sa langit. So, di ba may mga panahon or moment na sabi ni Divine na sira na yung sarili, imuhang kaluluwa, gutom, malnourished, yung ugali, pangit, ang inyong mga inisip, basura, ang inyong mga ugali hindi mabuti. So, yun ay pagkasira daw sa ating sarili. So, kailangan daw bantayan natin ang ating sarili. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong magbantay ng buhay ng tao. Huwag kayong mag-chismis, mag-sira, ng mga buhay ng buhay tao, huwag kayong mainggit. So, kailangan i-focus ang inyong sarili. Inyong personal life, your home, your family, your action, your attitude. Lahat iyan, focus. Sabi ni Divine, bantayan. So, ingatan ninyo ang inyong mga pagtingin sa inyong mga paligid. Totoo. Why? Pagpunta tayo, paglabas natin sa bahay, punta ka sa mall. Sus! Imong mata, daghan karayo nga makita. Yung mata mo, CCTV yan. Kuya po ng bihana. Pok-pok naman. Kuya po ng grabe po ng bihana. Diba? Punta kayo sa mall. Grabe ang inyong mga mata. Malakas mamantay. Di ba? Tapos kung nandiyan tayo sa conference, ang inyong mga mata, sus! Iba, kaya iwasan ninyo yan.
Dito sa Amerika, I like it. Kasi mga tao dito hindi mo titig sa'yo. Makita ka pero passing by lang. Hindi ka talaga titigan dito. Mag-passing by lang. Hindi na kailangan ng magbiso-biso pa, hindi pa magchika-chika, hindi na. Mag-passing by lang dito. So, kung mag-conference ang inyong mga mata, grabe, malakas kayo mamantay ng mga mali ng ibang tao. Bakit hindi ninyo i-focus ang mali ninyo? Your own mistakes. Yun ang inyong i-focus. Ano ang goal ninyo? Ano ang inyong mga purpose? Nganong nandyan kayo sa ilalim ng conference? Sa ilalim ng chapter. Hindi may wasan. May mga membro pasaway. May mga membrong hindi mabuti ang mga representation nila. Of course, ang inyong mga mata. Grabe. Malakas magpuna. So sabi ni Divine, bantayan ninyo yan para hindi kayo magkasala. Okay? Bantayan ang inyong pagsabi sa walang puso masugatan. Ingatan din daw natin ang ating mga bunganga na hindi tayo makasakit ng damdamin ng kapwa. I will give you an example. Just like here in our chapter, there were a member yesterday na tinawagan ang kasister natin. Nagtampo na hindi daw siya ginaimbitar. Tapos anong sabi niya, marami siyang mga sinasabi na siya, sinungaling ka. You see? Baka kayo ang sinungaling. Once na mulabas na sa imong bibig, that represent that you are sinungaling. Yung sabihin ninyo, ang presidente noon, bangag. So that represent that you are the one, bangag. Kay ikaw man ang ni-against sa 10 Commandments of God. Ikaw ang bangag. Tapos sabihin ninyo sa kapwa-tao, maluko yan. Sinungaling yan. Ano yan? So, how about you? Are you sincere, loyal, honest? Are you? Kaya nga sabi ni Divine, nabantayan na lang niyo yung sarili. Huwag kayong maglapat ng mga masakit sa kapwa. Kaya hindi yan mabuti na masugatan ninyo ang damdamin. Ngayon isang misyonarya kahapon, umiiyak. Kung ikaw misyonarya, dapat mag-ingat kayo sa inyong mga bibig na hindi kayo makasakit ng kapwa. Kahit hindi yan membro ng PBM, mag-ingat din kayo. Pareha kayo misyonarya, pareha kayo may batas sa ulo. Tapos magsabi ka, sinungaling ka, so, what is the representation? So, ingatan. Mag-ingat yun na hindi mo masakit. Pero paminsan, sabi ni Divine, dahil minsan ng tao, kahit binabantayan pa niya ang kanyang sarili, hindi niya namalayan kapag nagsabi pala siya ng masakit sa kapwa. Kaya may mga moment din na makapagsabi tayo ng masakit, pero lawakan na lang natin kasi mayroong mga time na ang tao na yan nagsasalita wala sa sarili. Pangit ng mukha mo. I will give you an example. Kagaya yung isa sa mga ni Divine Master noon. Naglait sa akin dito sa Facebook. Sinabihan ako, ang ako daw, buhok ay para daw kabayo nakagawas sa turel. Ang ako daw beauty ay pang bundok lang daw. Hindi daw pwede pang international. Ang ako daw tatay, monkey ang mukha. Yun ang sabi nila. Tapos, ang akin daw, mga ko daw, ang mukha ko raw talagang pangit. Hindi daw pang, hindi daw pang social media, hindi daw pang international. Medyo na, of course, I'm human. I know na parang medyo mahaya-haya sa puso. Kasi sinali na rin yung tatay ko. Mukha daw ng tatay ko, monkey. So, ginalawakan ko na lang ang aking pag-unawa. Baka yung tao na yun wala sa sarili. Baka yung tao na yun, baka nagiinom ng medisina, na mga high-power medisina, na nadidisi siya, or baka nag-floating ang kanyang mindset, wala sa sarili.
So, gina-considerate ko na lang yun noon. Even though na nasasaktan ang puso ko, pero sabi ko, baka stress lang siya, nagagalit siya sa akin, na lagi akong tumatawa dito sa social media, lagi akong nagpakimbot-kimbot, kumakanta kahit wala akong pira, wala akong trabaho, sige lang kong kimbot-kimbot, tawa-tawa. Kita ko lang dyan na everything is fine, you know? O baka nainggit lang o nainis lang siya sa akin na baka may problema siya. So, yun ang mga dapat natin lawakan. Okay? Pero mayroon din talaga tao na alam mo na ang kanyang ugali, kung ano talaga ang ugali. And I know that missionaire's attitude already. Since I know her, she already that kind of attitude. And I don't know why she did not change and reform her attitude until now. Oh. So, ngayon kayo, mga membro sa PBMA, kung mayroon daw nga magsakit sa inyong damdamin, huwag itanim sa puso. Huwag ibaon sa inyong mga isipan at puso ang kanilang mga masakit na salita. Imuni-muni mo na lang na, basig napasmura yun. Bakit nagutuman lang yun? Hindi pasa ng gutom. Yung you think positive na parang aliw ka sa imuhang verdict sa kanya ba? Baka wala lang siguro yun, yung nga mga ganon. It's positive. Okay. Kahit nakapagsabi ka ng masakit sa iyong kapwa, ngunit hindi mo sinasadya na mangyari yun, na makapagsabi ka ng ganon, hindi dapat na isang tao magtanim ng galit at puot sa kanya. Huwag magtampo, lalo na kung hindi mo sinasadya. Okay. Kung may mga sitwasyon kayo ng mga kapwa-sister na nagsalita sila ng hindi mabuti, sabi ni Divine, huwag magtampo. Lawakan nga eh. Kaya nga sabi sa PBM, pasensya. Unawain. Pero kaya nandito man tayo sa association, atin din yan tumbukin. Atin din yan i-point out kung ano ang mali o ugali ng isang tao. Ginaturuan man tayo na pasensya, pero tumbukin po na nato kay hindi man pwede nga palipason lang ang panahon na maglala ang kanyang ugali. Okay? Sabi niya na iwasan ninyo na hold grudges in your heart. You have to let go. Let go and be positive and move forward. Hindi yung pabalik-balikon. Kasi mayroon ding mga misyonarya na parang sira na plaka. Ang issue noon pa, balik-balikon. Ganito. And I know that. I know who that person. Balik-balikon ang mga issue. So, kailangan, it's time to move on, forget, let go, and have positive mindset in your mind para ikaw ay magiging isang tunay na misyonaryo. Okay? So, sabi ni Divine Master na ito atong mga tinuturo sa ating samahan, hindi lang ito kung panggamot sa inyong mga sakit. Yung sakit ninyo na mga high blood, cholesterol, diabetic, uric acid, mga ovarian, mga stomach problem, mga cancer, lahat, di ba yun man? Nagturo sa PBMA na yun ang ating gamutin. Pero tinuturo po sa PBMA na gamutin ang ugali ng tao. Naunawaan? Kasi ang ating sakit in and out. External and material. Your material body, malanta man yan, magkasakit din yan. Ano itong mga mata, atong mga ilong, mga allergic, atong mga taringa, magkaroon ng mga arthritis, itong mga bukog, arthritis, these are called material na mga sakit na kailangan gamutin ng check-up. And then, spiritual, yung ugali mo, yung soul mo, ay dapat gamutin iyan sa mga pagtuturo sa PBMA Incorporated. So, dalawa ang gamutin sa PBMA. Mga sakit, material,
at ang ugali ng tao. Naunawaan? Okay. Dahil kung totoong ikaw ay isang membro ng samahan, kahit sa anumang bagay, kahit sa anumang tukso, wala ka talaga, hindi ka magalaw sa inyong paninindigan at tiwala sa ating samahan. Yes, kung ikaw daw ang tunay na tao na may panindigan sa PBME, kahit ano pa mga tukso, mga galaw, mga challenges diyan, kahit mumurahin ka pa, kahit sabihin ka pa ng mga masakit na salita, pero go pa rin ikaw sa pagmamahal ng PBME at paggawa ng kabutihan dahil ikay tunay na kaunawa sa mga pagtuturo ng ating Divine Master and Master Junior and mga spiritual division. Daghang salamat og maradyaw na buntag sa zuhurot mga lovely and handsome PBM members in the social media. It's so nice to see you all once again. And I wish na nakaunawa kayo sa akong ginadeliver na mga mensahe. Okay? So, alam na ninyo na ang pagtuturo sa PBM ay ang pag-akay sa daan para tayo makapasok sa langit. Ang pagtuturo ng PBM ay dalawang uri ang panggamot. Pag-check up at ang paggamot sa ugali ng tao. Kaya nandito ang mga message because this is a divine teaching, divine healing, and divine words for you to have a clean heart, clean mind, clean soul para tayo ay masave ng ating Panginoong Diyos, Hesus Kristo. Dalaghang salamat sa iyo. Ug salamat karadyaw. Palakpak sa imong sarili. Palakpak sa imong karon. You did it. Good job. Naka-attend kayo ng atong lecture. O, palakpakan ninyo yung sarili. Sabihin ninyo, palakpak myself. I'm proud myself. Good job myself. Sabihin ninyo yung sarili. Okay, so, salamat og baka mabalik pa ako. Kaya murag giganahan pa ako mag-deliver. Mo-break anay ako and we'll see once again. Okay? To Brother Ryan Lamadrid, thank you sa heart. Thank you to Sister Jezebel Kainglit. Good morning. Balikan nyo lang, sister. To Sister Brother Jimmy Bustardi, thank you so much, ma'am. Salamat po. Okay? To Brother Wilmar Haranilla, namuta ko sa iyo, mura di ay mong tatay mo, sige lang. Mo lagi na ako mga istorya. Kay, I realized that my experience diri sa material world, noon, kala ko nga, bakit ganun ako ginabuli, bakit ganun, na-question kaya noon. But now I realize na kung wala pala yun nangyari, wala akong maikwento ngayon. Hindi ako makarelate kung wala nangyari noon. So, thank you, Divine. Even though my heart is bleeding, but my heart now is full of love. Before, nag-bleed ang akong puso, but now it's full of love. So, thank you kindly for that. Love that you given to me and the members of this association. To Sister Acela Fernandez, hello, good morning, Sister Mitz. Good morning to you too. Good to see you. To Sister Eleanor Agra, hello. To Brother Danilo Furonda, good morning. To Sister Fulgicia Suarez, to Sister Prito Morelio, hello. Good morning, Meets. Good morning sa Izu. Sister Santa Olala Santana, watching. Thank you. Sister Bel Maditan, thank you. Sister Prito Morelio, thank you. To Sister Consolacion Origi Opos, thank you. To Sister Flora Buktolan Gumising. Kaganda. I'm listening. Salamat po. To Sister Artemia Arcala, hello te. Binigyan ako ng necktie ng presidente namin. See? I'm so surprised the gift that she's bringing from San Jose to America. So you see, kagwapa gid na ako, alabi. Mag-model sa ako. Tingnan niya.
MSD ga jud. Oh. Ang akong palda mahabang mahaba. See? Matching karajaw. Nindot no. Ang MSD necktie. So, ang pagbapa ta kay narabang mga espirituhanon nakinig sa ato karon. To Sister Santa Olila Santa Ana, hello. To Sister Imelda Pujas, to Sister, hello. Sister Melisha Aprecio, hello sis, good morning. To Sister Bibian Pariha, to Sister Mercy Cabasal, thank you. To Sister Evelyn Gostelio Escondi, hello. To Sister Jim Enriquez, good morning Sister Sister, thank you sa inyo po diha. Sister Mimi Bellacorta, Brother Rodilio Versusa, Sister Suela Archibald, hello T, good morning dia sa Cebu. Sister Prax Flores, hello. Sister Sari Kalunsag, hello. Si Sister Ronald Goran, Sister Abigail Cayamdas Carreño, Sister Carlina Apaga, Sister Filomena Gutierrez, Sister Pelo Tarniti, at mayroon pang iba kanina, nabasa ko na kayo, no? Kasi hindi ko na makita ang iba. Pero yung mga unang, Sister Sherry Gadilig, hello, from Samar. Okay, yung iba, nabasa ko na kanina. Daghang salamat, Umarajaw, nabuntag sa iyo. Purun! Take care, everybody. Bye-bye. See you. Okay?